Good morning guys! So, for today's video, share po sa inyo yung struggle ko for this past few since November. Actually, kahit nakikita nyo ako nagpo-post na masaya o walang problema, gumagala, kumakain sa labas, meron din naman akong problema na hinaharap kami mag-anak. So, yun nga, na-diagnose kasi ako may gallstone. It was November pa, na-ER na ako. Yung pala siguro nag-uumpisa na yun noong nagbubuntis ako. Kaya pala lagi akong na-o-hospital no, sumasakit yan ko. Kala ko acid reflux lang. Pero yung symptoms niya, sumasakit sa may sikmura, tumutugon sa likod, yun na pala yun. Tapos, by November, nagpa-ultrasound ako. Yun nga, nakita na may 6 mm ako. So, ang ginawa ko, nagsik muna ako ng, sa doktor. Hindi ako mabigyan ng gamot kasi nagpapagatas ako. So, ang ginawa ko, nag-herbal helper ako. So, inom ko ng barley. Nawala naman siya. Pero, minsan sumusumpo. Tapos, naumiwas ako sa matataba at mamantika. Pero yung akala naming pagkain, halimbawa yung mga ginisa, okay lang pala yun kahit olive oil. Pero hindi rin eh. Kailangan talaga, iwas ka talaga sa carbohydrates, sa matataba, sa karne. Kung hindi siya sumasakit, kahit sabihin mo onti lang, hindi pala din. Kasi nitong January, ngayon, na-admit ulit ako nung Saturday lang. Sobrang sakit. Halos suka ako ng suka. Hanggang ng Sunday, na-ER ulit ako. So, pina-admit na ako kasi dehydrated na ako. Pag ultrasound nila, 1.9 cm na yung bato. Tapos, meron pa siyang maliliit. So, dumadami na. So, no option na ako. So, sabi ko, sa asawa ko, mag-decide na tayo magpo-opera. Sabi kong ganyan. Kasi kung pabalik-balik ako, yung HMO ko magagamit lang. Tapos mauubos. Ending, ganun din pala. So, ito. Nandito na po ako ngayon sa... Kahapon nasa San Lorenzo Ruiz ako eh. First Filipino sa San Lorenzo Ruiz. Nag-decide na ako, nakausap ko yung surgeon ko. Na, yun nga. So, dalawang operation yung gagawin, pwedeng gawin, isang open wound at saka isang laparoscopy, yung tutusok lang. Yung open wound kasi it cost siguro 120,000. Mura siya, covered talaga siya ng card namin, tas hindi na ako inilipat doon na sa San Lorenzo. Ang problema ko lang kasi doon, yung recovery takes 3 months kasi mas mahirap siya sa CS. Kasi CS ko lang, diba? Ka-opera ko lang. So, ang ginawa ko, nag-decide ako na laparoscopy. 300,000 naman yung coverage ng HMO ko. Tinanong ko muna, kinonfirm ko muna. Tinanong ko kung may extra doctor. Kumuha ako ng mga doktor na IM at saka ng surgeon na cover ng card. Wala, sabi ng doktor, wala na siyang extra. Wala na siyang extra charges. So, ibig sabihin, kung ano yung coverage ng niya, yun na yun. So, pasok siya sa HMO. So, maraming pasalamat talaga yung merong insurance. And then, meron kang mga ganitong card, health card. Kasi, mga ganitong pagkakataon talaga, wala kang ipon. Talagang mahirap. Pwede naman doon sa mga government, pero matagal yung process, pabalik-balik. Hindi namin kaya yung pabalik-balik. So, yun, nag-decide na ako. So, yun lang. Inaano ko lang kayo na this is just only sharing yung nangyari sa akin. Sana huwag matulad sa inyo na mag-ingat kayo sa kinakain. Sa mga salt, sa mga matatabang pagkain, pati. Actually, hindi naman ako mahilig sa taba, pero siguro yung mga laging ready cook, like tapsihan, kasi nga lagi kami busy, hindi kami nakakapagluto minsan. So, minsan nakain na lang kami doon. Tapos, yun nga, yung
ito, roast chicken. Lagi kami na-order doon sa may Opens kasi nga, anong tawag dito, minsan mabilis ang luto na ay pagkain kasi nga gabi na kami nakaka-uwi minsan, and then maraming ginagawa. So yun lang, share ko lang yung experience ko, and salamat po sa lahat ng tumulong sa amin. Salamat po yung mga nag-arrange ng ambulansyang gabi, yung mga nag-aalaga po sa anak ko, pamilya ko. So sa in-laws ko, maraming salamat sa suporta ng mga kaibigan ko. Yun, gusto ko lang po magpasalamat, kaya po nag-upload ako ng video, and share ko po yung pagkatas ng operation. Update ko na lang po kayo kung ano yung nangyayari. Wish me luck. 5 PM po mamaya yung operation.